Jesus. He's our firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. Yeah, I put my hope in your holy word. Your word is faithful. Your word is faithful, Your word is faithful, mighty with power. mighty with power. God will deliver me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. Come on and sing it. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Sing it again. Oh, Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. You're my firm foundation. You're the rock of my salvation. You're my firm foundation. Yes, we rejoice in you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Magandang gabi pong muli sa bawat isa sa atin sa River of God Church Marilao. And I hope everyone's doing fine. Wala po tayong sakit at karamdaman. At alam ko po na sabik na po kayo na marinig ang salita ng Diyos sa gabing ito sa ating midweek service. Ang ating pong susing talata po ay makikita po natin sa 2 Samuel chapter 22 verses 2 and 3. Ganito po ang sinasabi niya. Si Yahweh ang batong kublihan, matatag na muog na aking sanggalang. Siya ang muog kong pinanganganlungan, sa kanyang piling ay may kaligtasan. Amen. Sige po, bago po tayo mag-umpisa sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, anyayahan ko po ang bawat isa na manalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito. At patuloy, Father God, Lord, na mag-aral kami ng iyong salita ng Diyos. Anumang mga kaisipan, mga worries, Father God, Lord, para hindi namin maunawaan ang iyong salita sa gabing ito, Lord. Alisin mo po ito, dakilang Diyos, at ikaw po ang siyang maging tagapanguna
ang siyang manguna, Panginoon, sa iyong lingkod. At nawa, Panginoon, ang bawat makikinig, Father God, Lord, ay magdudulot ito ng kalakasan sa kanilang pisikal at espiritual na pangangatawan, Panginoong Jesus. Lord, bless us this night, Father God, Lord, with your word. At ikaw lamang po ang siyang maitaas, maparangalan at maluwalhati, Panginoon. Sa ipon lahat ng papuri, sa tayong pangalan mo lamang po, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong gabi ay kapit lang. Marami po ba sa atin na pagod na or nawawala na po ng pag-asa? Lalo-lalo na po dun sa mga tao na pinangakuan naman po tayo ng Lord. At alam natin na ang Panginoon yung nangako sa atin, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin niya ibinibigay or tinutupad yung kanyang mga pangako. Sa gabing ito, mag-aral tayo sa buhay ni David. Ang unang Samuel at ang ikalawang Samuel ay kwento ng buhay ni David. Sa unang Samuel, buhay ni David bago siya maging hari, at sa ikalawang Samuel naman po ay nung mga panahon na hari na po siya ng bansang Israel. Sa buhay ni David, bago po siya maging hari, napakarami niya pong dinanas na mga pagsubok sa buhay bago po siya maging hari. At ano-ano po ba yung maaari nating matutunan sa buhay ni David at kung bakit niya po naisulat itong awit na ito sa ating Panginoon? Ayun po, sige po, isa-isahin po natin ngayong gabi kung ano po yung kwento sa buhay ni David. Nung matapos po siyang pahiran ng langis ni Propeta Samuel bilang hari, hindi po siya agad na-ordain nun as hari, kasi that time po si King Saul po yung naghahari po sa bansang Israel. Kaya lang po si Haring Saul hindi po niya sinunod yung si Lord sa lahat ng mga pinag-uutos, kaya sinabihan po siya na sa iba ibibigay yung kanyang kaharian at hindi mapupunta sa kanyang mga anak or sa kanyang mga descendant. So after pong pahiran ng langis, actually nung pinahiran po ng langis ni Propeta Samuel si David, ito po ay palihim lang kasi natatakot din po siya na baka pagtangkaan po yung buhay niya or pagtangkaan yung buhay ni David na siyang susunod na i-ordain na maging hari ng Israel. After po nito, ito po yung panahon na dinala po si David sa lugar ng labanan, kung saan nandun po yung kanyang mga kapatid na mga sundalo at nakikipaglaban po sila sa mga Filisteo. At inutusan po siya ng kanyang tatay na maghatid ng pagkain, ngunit nakita niya nga po doon na si Goliath po ay sinasabihan ng Panginoon ng mga foul words, mga words na hindi karapat-dapat para sa ating Panginoon. Kaya't nagalit po si David. So sinabi niya po kay Saul na kung po pwede na siyang lumaban kay Goliath, at alam po natin kung ano yung kwento po na napatay po ni David, ng batang David, si Goliath sa pamamagitan lamang po ng mga bato na pinukol niya sa forehead ni Goliath. Ayun po. So after po nun, ginawa pong commander or leader po si David ng mga sundalo. At sobra pong natuwa po sa kanya si Haring Saul, kaya lang po dumating po yung time na nainggit po si Saul sa batang David dahil mas marami na pong napapatay or mas magaling na po si David kaysa sa kanya. Kaya dumating po yung panahon na nais niya pong ipapatay si David. At ng mga panahon na yon, tumakas po si David at nagtago kay Saul dahil alam niya na po na nais pong siyang patayin ni Haring Saul. So itong David po nagtago po sa loob ng bansang Israel, kaya lang po kahit saan po siyang magpunta,
hinahabol po siya palagi ni Haring Saul. Kaya ang pinaka-last na naisip ni David ay ang pumunta siya sa lugar ng mga Filisteo, lugar ng mga kaaway ng bansang Israel. Ito din po yung lugar na pinanggalingan ng napatay niyang yung napatay niya na higanteng si Goliath. At dito, hinabol din po siya. Ang humabol naman po sa kanya ay ang mga taga-Filisteo, yung hari ng Filisteo. Nung nalaman na nandoon siya sa lugar na yon. At galit na galit sila kasi nga si David po yung pumatay kay Goliath. Pero, ginawa po ng David, siya po ay Pero ang ginawa po ng David, siya po ay nagpanggap na nababaliw kaya hindi po siya hinuli or kinuha ng dinakip ng hari ng Pilisteo. At dito po sa bansang Pilisteo, nagkaroon po siya ng kaibigang hari. At ito pong kaibigang hari niya na po ito ay pinagkalooban po siya ng isang lugar sa bansang Filisteo, at ito po ay ang Siklag upang panahanan nila at ng kanyang mga kasamahan. Dumating yung panahon na nagkaharap na namang muli si Haring Saul at si David. At sa dalawang pagkakataong ito, naroon na ang pagkakataon ni David na patayin si Haring Saul. Ngunit dahil may takot siya sa Panginoon at naniniwala siya sa pangako ng Diyos, hindi niya ito ginawa. Dumating ang isang pagkakataon na isinama sila ng mga Filisteo sa labanan, subalit nag-usap ang ibang mga hari at hindi sila pumayag na isama si David at ang kanyang mga kasamahan sa labanan. Nang sila'y pabalik na sa kanilang kampo, nadatnan na lamang nila na sunog na ang kanilang buong kampo at kinuha ang kanilang mga asawa at anak ng kanilang mga kaaway. Umiiyak sa galit ang kanyang mga kasamahan at nais siyang batuhin hanggang sa mamatay. Subalit humingi muli siya ng tulong at sumangguni si David sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ephod na daladala ng mga paring Levita. Sa kanilang daanan, nakatagpo sila ng tao na makakatulong sa kanila sa paghabol at pagtugi sa mga kumuha ng kanilang mga anak at asawa. Natugis nga nila at napuksa ang mga kaaway at naibalik ang lahat, pamilya, anak at mga ari-arian. Amen. Ano ang matututunan natin sa buhay ni David? Number 1 po, sabi po sa chapter 22 verse 2, si Yahweh ang batong kublihan, matatag na muog na aking sanggalang. Amen. Number 1 po is God our rock. Sino man ang kaharapin ni David, siya ay laging nagtatagumpay, hindi dahil sa magaling siya, kundi dahil lagi siyang sumasangguni sa Diyos at humihingi ng tulong dito. May mga panahon na nanghihina si David, ngunit ibinibigay niya sa Diyos ang kahinaan na yon at pinapalitan naman ito ng kalakasan at karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi sa lahat ng panahon ng buhay natin ay tayo ay malakas. Bilang mga tao, tayo rin ay nanghihina kagaya ni David. Ang pinakamahalaga po sa lahat ay ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga kabilsahan. Sabi po sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for us. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay nakikinig at handang tulungan ka sa iyong mga kahinaan o gipit na sitwasyon. Sa pangalawang puntos po natin, sa chapter 22 verse 3, sabi po dito, siya ang maog kong pinanganganlungan, sa kanyang piling ay may kaligtasan. Number 2 po, God our refuge. Pag sinabing muog, ito ay matibay at mataas na gusali kung saan maaring magtago upang maligtas sa mga kaaway. Kahit may sandata si David,
o gaano man siya kagaling na mandirigma, may mga panahon na nangungubli rin siya upang humingi ng panibagong lakas sa ating Panginoon. Lahat tayo, maging tayong lahat po, ay napapagod din sa trabaho, sa bahay, responsibilidad, sakit, pera, mga pangangailangan natin. Maari tayong magpahinga sa presensya ng ating Panginoon. Sabi po sa Matthew 11 verses 28 to 29, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Amen. Hallelujah. So, pwede po tayong magpahinga sa ating Panginoon. Kapag napapagod na po tayo, pwede nating sabihin sa Lord na, Lord, napapagod na po ako, hindi ko na po kaya. Tulungan mo po ako dito sa bagay na to. Hindi ko po alam ang gagawin ko. At nakikinig po ang ating Panginoon sa lahat ng ating mga panalangin sa Kanya. Kahit tahimik lang po tayong nananalangin, nakaluhod man po tayong nananalangin, alam ng Diyos at nalalaman ng Panginoon yung laman ng puso natin. Ibigay lang po natin lahat sa Kanya. At hindi po ibig sabihin na may mga problema at mga pagsubok tayo sa buhay ay hindi na po tayo mahal ng Panginoon or hindi niya po tayo iniintindi. Paminsan, ginagamit din po ng Panginoon yung mga problema at mga pagsubok sa buhay natin para lagi tayong dumepende sa Kanya at hindi po tayo umasa sa sarili nating lakas at mga karunungan. Hallelujah. At isa pa po, ipahinga natin yung ating mga katawan, yung ating mga physical na pangatawan. Napaka-importante po na magpahinga po tayo. Alam nyo po ba na kapag nagpapahinga po at pinapahinga natin ang ating mga katawan, we are worshiping God. Meron pong pag-aaral na kapag 8 hours po yung ating tulog, malaki po yung benepisyo na nagagawa po nito sa ating katawan. Nare-replenish yung lakas natin, una sa lahat, yung mind natin nakakapagpahinga sa pag-iisip, at nakakapag-rest yung ating mga internal organs, especially yung ating brain, yung iba-ibang mga organs natin sa katawan, nakakapag-rest po sila kapag po tayo ay nagpapahinga. At alam niyo po ba na kapag hindi po tayo nagpahinga, gagawa ng paraan ang katawan natin para magpahinga, ipahinga ka. Gusto niyo po ba yon na magpapahinga tayo dahil hindi na kaya ng ating katawan? Kung yung mga gadgets, nasisira po sila pag overused po sila, yung mga appliances po natin sa bahay, kaparehas lang din po natin na bilang mga tao, meron din po tayong mga kailangan may work mode, tas may rest mode din po tayo. Kaya, pwede po nating balansehin yung ating pong buhay. Lalong-lalo na po yung ating pong buhay pananampalataya upang mapaparangalan din po natin. At syempre, meron din po tayong panibagong lakas para gumawa ulit sa araw ng bukas or para sa ating pong mga mahal sa buhay. Ayun po. At alalahanin din po natin na maging ang ating Panginoon ay nagpahinga din sa ikapitong araw. Amen. Hallelujah. Sabi sa John 10:10, "I came that you may have life and have it abundantly." Lahat ng naisin ng Diyos para sa ating ay para sa ating ikabubuti. Mapangit man ito or maganda sa ating paningin, nais ng Diyos na manatili tayo sa Kanya na umaasa gaya ni David. In conclusion po, sabi sa Ikalawang Samuel chapter 2 verses 1 to 4. Ito po ang sinasabi. Pagkaraan ng lahat ng ito, si David ay sumangguni kay Yahweh. "Pupunta po ba ako sa isa sa mga lungsod ng Huda?" tanong niya. "Lumakad ka," wika sa kanya. "Saan pong lungsod?" tanong ni David. "Sa Hebron," tugon ni Yahweh. Kaya't lumakad si David na kasama ang dalawa niyang asawa, si Ahinoam na taga Jezreelita at si Abigail na balo ni Nabal na taga Carmelita. Isinama rin David
ang kanyang mga tauhan at kani-kanilang sambahayan. Dumating sa Hebron ang mga taga-Juda at pinahiran nila ng langis si David bilang hari ng Juda. Amen. Hallelujah. Alam niyo po ba na kapag nandoon po tayo sa panahon na ito po si Haring David, dumating po siya sa panahon na hindi niya na po iniisip kung papaano gagawin ng Panginoon yung kanyang yung pangako ng Lord. Dumating na lang po ito sa panahon, sa tama at takdang panahon na ibinigay ng Diyos para sa kanya. At kung babasahin po natin yung iba pa pong kwento ni David, namatay po sa labanan si Haring Saul, maging yung kanyang mga anak sa pakikipaglaban sa mga hari ng Filisteo. At meron pong pumatay, may pumatay po sa kanila at hindi po si David yun. So, pag isinurrender natin lahat sa Lord, lahat ng mga worries natin, lahat ng mga fears natin, even yung future natin, ang Diyos na yung bahalang gagawa nun para sa atin. Kung ano man yung mga bagay na pinalano niya, yung mga bagay na ipinangako niya sa atin, ibibigay niya yon sa tama at sa takdang panahon. At yung nangako po sa buhay ni Haring David ay tapat po na Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ni Moises at ni David ay siyang Diyos din natin sa panahon na ito. Kung paanong tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako sa buhay ng mga lingkod niya noong sinauna, ay siya pa rin ang Diyos na tapat na nangako sa iyo sa kasalukuyang panahon. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon sa gabing ito na yung pangako ng Diyos sa ating Panginoon sa buhay ni David, hindi man siya agad-agad. Actually po yung buhay po ni David, marami po siyang pinino muna, inayos muna ng Lord yung buhay ni David bago po siya naging hari. So that pinrepare ng Lord yung kanyang pagiging hari, kasi para pag nandoon na po siya, equip po si Haring David para pagharian or pamunuan ang bansang Israel. And true enough, isa po, pagbabasahin po natin yung Bible, isa po si King David sa pinaka magaling na hari na naghari sa bansang Israel. Pangalawa po ang kanyang anak na si Haring Solomon. Ayun po, at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, nawa ay may natutunan po tayo sa gabing ito. Anyayahan ko po ang bawat isa sa pangwakas na panalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming salamat po, Father God, Lord. Thank you for reminding us tonight, Panginoon, na higit kang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. At sa mga panahon, Lord, na napapagod kami, turuan mo po kami, Father God, Lord, na magpahinga. Turuan mo po kami, Father God, Lord, na bumalik sa salita mo, Father God, Lord. At tulungan mo po kami, Lord, na mag-draw ng strength sa iyong dakilang Diyos, Ama. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Salamat po dahil nais mo po kaming magtagumpay, nais mo po kaming magpahinga, dahil mahal mo po kami at mga anak mo po kami, at pinagmamalasakit mo lahat ng bagay sa buhay namin, Panginoon. Sa iyo lamang po namin maingat na binabalik lahat ng papuri, pasalamat at pagdakila sa tanging pangalan mo namin po, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Muli, maraming salamat po sa lahat at magandang gabi po. Bye-bye. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat.
inside.